evening mga kasityo. Welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure, Attack and Survival. Sa gabing ito, ibang klaseng kwento ang ibibigay ko sa inyo tungkol sa anting-anting at mga pangontra sa kapre, tekbalang, wasang, maligno at kung ano-ano pang mga kababalaghan. Dahil sa pandemic nga ngayon, hindi ako makaka-attack sa kabundukan, karagatan, kailugan, o sa parang man o saan man kagubatan. Kaya puro sa kabayanan lang. Pero sana ma-enjoy nyo ang mga ikikwento ko sa inyo. Kaya ngayon, makinig kayong mabuti. Noong unang panahon, ang mga tao ay mahilig sa mga anting-anting, mga pangontra sa masasamang espiritu. Ginagamit niya nung ako ay nasa Germany. Meron dong tinatawag silang carnival. Ang mga tao doon ay nagsusuot ng mga nakakatakot na costume. Demonyo, maligno, aswang, werewolf. Mag-isip ka na ng mga anong mga mukhang pang-horror. Sinusuot nila yung mga tao na ito, yung ganong klase ng costume. At once a year ay meron silang tinatawag na carnival. So natanong ko doon sa aking among German na si Petra na nagse-celebrate daw sila ng ganong festival dahil nung unang panahon, medieval time, ang mga tao doon ay naniniwala sa mga kababalaghan ng mga werewolf, mga maligno, mga engkanto at mga kung ano-ano pa. So ang akala nila, yung panahon nila ay mapapalayas nila itong masasamang espiritu, lalong-lalo na itong mga werewolf, yung mga talagang vampira o at ever kung ano man yan, ay sa pagsusuot din ng mga nakakatakot na maskara. Mas nakakatakot dun sa kanilang kinatatakutan. So yung parang bilang pangontra, kung mas nakakatakot yung maskara mo, baka yung evil spirit ay matakot sa'yo. Ganun ang style nila. Pero dito sa atin sa Pinas, wala namang gumawa niyan. Ang alam ko lang na ginagawa nila na pantakot ng ibon ay yung mga scarecrow. Gumagawa silang tao na pinalaman na ng dayami, may sombrero, may tapos pag humahangin, nakadamit na puti gumagalaw, lumilipad yung mga ibong nangangain ng palay. Pero sa amin sa probinsya, sa Quezon Province, meron ako dong mga nakitang mga lumang bahay nung ako ay bata pa, na marami silang ginagamit na pangontra tungkol sa mga tikbalang, kapre, maligno, engkanto, manduduklay, kung ano man yan, ay ipapakita ko sa inyo. Ang unang-una, ang ginagamit ng mga tao, kukunin ko rito sa lalagyan. Ginagamit ng mga tao nung panahon na yun ay isang klase ng nakikita nyo to, ito ay sungay ng kalabaw. Ayan ah, yan, butas yan to. Dati dalawa ito kasi pero itong kalabaw na to matanda na to, more than 30 years na, luman-luma na nga. Yan, so tinipid ko to, binigay ito ng aking kaibigan. Noong unang panahon, itong sungay ng kalabaw na ito ay ginagawa nilang tambuli. Binubutasan nila dito, pinuputol ito somewhere, tapos hihipan mo ng malakas at ito'y tutunog. Parang uugong. So noong unang panahon, ginagamit ito ng mga tao. Pagka halimbawa, nasa farm kayo, tapos oras na ng pagkain, malayo yung bahay, patutunogin lang to. Pag tumunog na yung tambuli, ibig sabihin break time na, kakain na kayo. So sa hapon naman, pag sinabi mo, ibig sabihin uwian na. Ano ang ginagawa? Pero ang power pala nito nung mga tao na sinauna, ginagawa nila itong tambuli, pampataboy ng masamang espiritu, katulad ng kapre, tikbalang. At sabi nila, ang tikbalang daw ay nervyos sa tunog nito.
Kapag may taong naliligaw, ito ang ginagano nila para yung tikbalang ay matakot at hindi na raw kunin yung bata na inililigaw or matanda or binata, babae, ganon. Basta kung sinong makursunadahan. So ito ang isa sa mga parang agimat o anting-anting na ginagamit ng mga sinaunang tao. Ito ha. Meron pa rin dito. Makikita naman ninyo ito. Ito naman ay sungay ng usa. Ayon sa nagkwento sa akin, itong sungay ng usa ay isa pa ring magaling na pampalayas ng masamang espiritu. Dahil kung kayo ay makakapasyal sa mga lumang bahay sa mga probinsya, tulad sa amin sa Quezon, may mga lumang bahay lalo na sa may parteng Sariaya. Karamihan sa mga bahay doon na nakatayo sa malapit sa may paanan ng Mount Banahaw, karamihan sa mga bahay doon ay merong nakadisplay na sungay ng usa sa kanilang balkonahe o kaya sa gitna ng bahay, sa loob ng bahay. May purpose naman ito. Ito ay napakagandang display dahil nilalagyan nila ito ng kahoy dito. So isasabat nila parang trophy. Actually trophy to kasi ito yung native na usa na nabaril. So ang purpose nito, pwede mo siyang sabitan ng sombrero, let's say. Yan, ito another cup. Sabit mo dyan or sabit mo na lang ng paganon. So depende sa'yo kung anong gusto mo. Magandang sabitan nito. Yan ha, makita mo yan. So ganito, yan. So ito yung nakasabit sa medyo mataas na pwesto para sabitan nga ng mga yan, gamit, ganito. Yan. So may purpose to. Bukod sa sabitan, isang magandang display. At the same time, ay takot daw pumasok ang mga maligno o mga engkanto sa iyong bahay kung meron ka nito sa bulwagan ng bahay mo. Yung malalaking bahay na yari sa kahoy, karamihan meron ito. Ito ha, meron. Tapos meron din ako dito. Sungay ito, isang usa, putol na. Naputol na, wala na yung kalahati kasi partner to, nasira na. Dahil yung kalahati nito ay hiningi sa akin ng isa kong kaibigan na taga-probinsya. At puputulin niya ito at gagawin niyang kwintas. At pangontra daw niya. So yan, pangontra daw ito sa mga masasamang espiritu, maligno, tikbalang, kapre, wasang at kung ano-ano pa. O ayan ha, sungay yan. At meron pa nga pala akong ipapakita sa inyo na ibang bagay na pangontra pa rin ayon sa mga naniniwala dito. Unang-una, makikita nyo ito. Ito ay tingnan nyo ito ha. Ito ay pangil ng buwaya. Ayon sa paniniwala ng iba, ito daw ay swerte. Pag ito ay ikinwintas mo, yan, ay hindi ka nalalapitan ng masasamang espiritu. Ayon sa paniwala ng mga katutubo or mga taong may bilib tungkol dito. Ito ha, sungay ng buwaya. Meron pa isa. Ito naman, pakita ko sa inyo. Ito naman ay sungay, hindi sungay, I mean pangil ng baboy damo. Yan ha. Ito ay nabili ko sa Baguio sa isang igorot.
At ayon sa sinabi sa akin ng Igorot, kung gusto ko raw na hindi ako lapitan ng masasamang espiritu pag ako'y pumupunta sa mga bundok o mga kagubatan, ay isuot ko lang ito. Pero sa akin, dahil natuwa ako at magandang itsura at hindi pa naman ako nagkaroon ng pangil ng baboy damo, ay binili ko na rin sa kanya. Matagal na ito sa akin, siguro mga 6 years na ito sa akin. Kasi 2015 ko pa ito nabili. So pag pumupunta ako ng bundok, nagma-mountain climbing ako or nag-a-adventure, sinusuot ko ito para forma, pan-display lang. Pero sa mga nininiwala, ito ay kanilang mutya or anting-anting, pangil ng baboy damo. Meron ako ditong ginawa. Ito, makita nyo ito. Lagyan ko ng design. Ito naman ay sungay ng kalabaw. Kinayas ko ng kutsilyo. In-style ko lang. Ang tawag dito ay dulo-dulo. Kaya na pwede mong pang ano. Pero ang purpose nito, mayroong pambutas, pantuklap. At the same time, kwintas din na pan-display. Pamporma, in short. Yan. Pero sa mga naniniwalang ibang tao, ito ay agimat, mutya, or anting-anting. Ito, pag nilagyan mo ito ng olive oil or baby oil, umiitim ang kulay nito. Hindi siya masyadong maitim, diba? Pero pag ilagyan mo ng langis ito, nangingitim, gumaganda ang kulay. So, ginawa ko lang to para pan-display. Siya nga pala, nung ang tatay ko nabubuhay pa, ang kwento niya sa akin, mayroon daw tikbalang na umaatak sa bahay namin sa probinsya. Naglalakad raw sa bubong, sa lumang bahay namin. Dahil sa tatay ko na may sinaunang tao, ang ginagawa niya para lumayas daw yung tikbalang, ay itong sungay ng kalabaw ay kinakayas niya. Pagkatapos, merong baga doon na uling, isinasaboy niya, nangangamoy na ubod ng bantot. Nang amoy, masama ang amoy nito pag sinunog mo. Kaya yun daw bangaw na tikbalang ay lalayas dahil sa sama ng amoy. At yung mga tao nga pala doon sa probinsya na walang matirhan, merong malalaking puno ng balete, yung mga baleteng puno na kinatatakutan ng mga tao na pinaninirahan daw ng mga kung ano-anong bagay, mga engkantong maligno, kung ano-ano pa. Ang ginagawa nila para daw lumayas yung masasamang elemento doon, nagsusunog sila ng gulong ng jeep. Siyempre ang itim ng usok nun, tapos susuubi nila yung mga puno ng balete. Layas daw ang mga impacto, maligno at engkanto, tikbalang kapreman, o ano man yan, layas sila sa amoy at sa itim ng usok. Pwede nang tumira yung mga tao doon. Pero siyempre, itong mga bagay na ganito, itong mga pinapakita ko, ito yung mga tinataglay ng tao para hindi mo naman kasi pwedeng alangan namang ikwikwintas mo itong ganitong kalaki sa iyong leeg. Siyempre, gumawa ka lang ng maliit. O yung dulo nito, putulan ka ng kwintas. Huwag itong kalaking daladala mong nakaganyan. Ito lang, tama na itong maliit lang. Kung ito naman, siyempre, sobrang laki din. Gumayat ka na lang, matigas to kaya kailangan lalagarin mo. Gumayat ka na lang ng maliit, tapos gawin mo na lang din kwintas. Kung mahilig kang pumorma sa mga exotic na ganito, yung mga pang native attire. At meron din naman ako ito nung bata pa yung anak ko. Meron din dito, ito, isang parang mukhang anito na hindi mo malaman. Ito, yan. Parang anito yan, ito. Kinikwintas ito nung anak ko, parang katuwaan lang namin. Sabi niya, pang taboy ng tiyanak daw to. At ito naman daw, pangamot naman. Ano ito, tinitinda ng mga native na tao ito. Pero, hindi naman ito, hindi ko alam kung ito ay buto ng kabayo o plastic. Pan-display lang. So may mga taong naniniwala sa mga amulet, anting-anting.
Kasi sila gumagamit ng mga ganitong bagay. Yan ha. Oh. Kita nyo ha. Ito. Yan, marami yan. Oops. Ito. Yan. They believe na tungkol dito. Yan. Pero siyempre, kung ikaw ay nasa gubat at inabot ka ng gabi, araw, basta nandun ka, may survival training ka o may gagawin ka, may kukunin kang mga bagay sa gubat, sa ilog man, siyempre huwag mong kalilimutan na magdala ng itak. Ito maliit na tak, ang tawag dito sinampalok. Yan palok na itak to. Ito, ang metal na ginamit dito ay pako ng release, kaya magandang itak to. Madaling patalasin, matagal pumurol. Matagal na sa akin to. Ginawa ito ng kaibigan kong panday na namatay na 2003 pa. So ito na lang, dati 7 gulo ko, ito na lang natitira. Yan. So kailangan kung talagang may pangontra kayo sa mga nomalig, meron din kayo nito. Para naman sa mga wild animals, so mga ahas, baboy, damo, anumang makasagupa nyo sa gubat kung mag-a-adventure kayo. Yan. Laging may taglay ang tawag dito. Yan, itak na taglay. So yun namang ibang tao na tungkol naniniwala tungkol sa mga anting-anting, mga ganyan, magamit naman sila ng amulet. Amulet naman yung mga tanso na malalapad na medalyon. Meron daw doong hindi tinatabla ng bala, merong ginagamit nila swerte sa mga negosyo, whatever. Pero ang kabilin-bilinan sa akin ng isang antingero na kaibigan ko, sabi sa akin ay huwag kang kukuha ng anting sa babae. Magkakaroon ka ng maraming babae sa buhay mo, pero mamalasin ka dahil ang buhay mo ay hindi magkakaroon ng katahimikan. Pero yung iba ginagawa pa rin. O mga kasityo ko, sana nagustuhan nyo ang aking agimat, anting-anting story ngayong gabing ito. At marami pang darating na kwento. Kaya ang payo ko sa inyo, mag-ingat kayo, miwas sa sakit, magpalakas ng katawan, at huwag kalimutan, laging maglakbay para humaba ang buhay. At huwag kalimutan ang magmahal, at lalong-lalo na ang smile. Pero bago ko makalimutan ang lahat, shout out ko sa aking mga friends, kay Maverick, kay Mr. Unforgettable, kay Soldier, kay Lover, at kay Mr. Transporter, at sa aking beloved wife na si Cora from Dubai with Love. Shout out. Hanggang sa muli. Bye-bye.